Ang Diyos ay Diyos na lumalapit. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mahiyang ibukas ang ating puso. At higit sa lahat, hayaan nating ang ating pagiging Kristiyano ay maging paraan ng Diyos upang lumapit sa mga nawawalan na ng pag-asa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang biyuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nahabag ang Panginoon na kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, "Huwag kang umiyak." Nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Bumangon ang patay at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Dinalo ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay approach. Ang ebanghelyo natin ngayon ay isa sa pinakamahigpit na tagpo ng habag sa buong buhay ni Jesus. Hindi ito tungkol sa isang kilalang tao. Hindi rin ito resulta ng pananampalataya ng isang may sakit. At lalong hindi ito isang himalang hiningi. Ito ay isang pagkilos ng Diyos na kusang loob. Isang pagkilos ng puso. Sa bayan ng Nain, si Jesus ay nakatagpo ng isang ina na nagluluksa sa kamatayan ng kaisa-isa niyang anak at siya'y balo pa. Sa isang iglap nakita niya ang prosesyon ng libing, ang hinagpis ng ina, ang katahimikan ng kamatayan at ang sugatang komunidad. At mula roon, isang salita ang nagpabago sa lahat. Lumapit siya. Dito natin hinugot ang ating word of the day ngayon. To approach, paglapit. Sa mundong madalas lumalayo, ang Diyos ay palaging lumalapit. Sa gitna ng ating pagdadalamhati, kalungkutan, at kawalang pag-asa, siya ang unang kumikilos. Hindi niya tayo hinihintay na lumapit, bagkus siya mismo ang bumababa. Dumarating at lumalapit sa ating sugatang buhay. Hindi siya Diyos na malayo at walang pakialam. Siya ay Diyos na dumadama, umiiyak, tumitigil sa gitna ng abalang araw para lang makinig at magmahal. Si Jesus ay hindi aksidenteng napadaan sa Nain. Tulad din ng maraming tagpo sa Ebanghelyo, laging sinasabi at siya'y naparoon. Ang kanyang pagkilos ay palaging may layunin. At sa pagkakataong ito, lumapit siya sa isang ina na hindi na makapagdasal. Sa isang ina na baka ubos na ang luha. Sa isang ina na naubos na ang dahilan para mabuhay. Sa gitna ng libing, sa gitna ng lungkot, doon lumapit ang Diyos. Sa ating karanasan, madalas tayong nakakaramdam ng pag-iisa. Maraming bagay ang naglalayo sa atin. Trauma, hiya, kasalanan, pagkabigo o pagkawala. At sa mga sandaling iyon, parang kay layo ng langit. Tahimik ang Diyos,
malabo ang pag-asa at madilim ang bukas. Ngunit ang Ebanghelyo ngayong araw ay nagsasabing kapag tayo hindi na makalapit, siya, ang Diyos, ang lumalapit. Napakaganda ng salitang approach, paglapit, sapagkat ito'y nangangahulugan ng pagpili. Hindi siya dumaan lang, hindi siya lumingon lang, lumapit siya. Nilapitan niya ang kabaong, nilapitan niya ang ina, nilapitan niya ang sakit. At mula sa paglapit na iyon, lumabas ang habag. Naawa siya sa babae at sinabi, "Huwag kang umiyak." Jesus approached the situation. Ang paglapit ng Diyos ay hindi lang emotional, ito ay makapangyarihan. Dahil sa paglapit ni Jesus, ang anak na patay ay bumangon. Ang ina na sugatan ay muling nagkaroon ng dahilan para mabuhay. Ang mga tao ay muling napuno ng pagkamangha. Sa ating Ebanghelyo, ang paglapit ng Diyos ay palaging may hatid na pagbabago. Binuhay, binubuo, binibigyan ng bagong pag-asa. Pero hindi lang si Jesus ang tinatawag lumapit. Sa kanyang paglapit sa atin, tinatawag din niya tayong lumapit sa iba. Sa isang mundo na madaling tumalikod sa nagdurusa, sa lipunang mabilis husgahan ang may sugat, tayo ay tinatawag na lumapit. Sa mga prosesyon ng lungkot ng ibang tao, mga iniwan, mga nawalan, mga naghihirap, tayo ay tinatawag na maging presensya ni Kristo. Hindi upang lutasin agad ang lahat ng problema, kundi upang sabihing, "Narito ako. Kasama mo ako. Hindi ka nag-iisa." Ang paglapit ay hindi laging may himala. Minsan ang paglapit ay katahimikan lang na puno ng pakikiramay. Minsan isang yakap, isang pag-upo sa tabi, isang tahimik na dasal. Pero sa ganitong paraan, ang Diyos ay kumikilos. Dahil ang habag ng Diyos ay dumadaloy sa ating mga puso na marunong lumapit. Sa krus, lumapit din ang Diyos sa ating kasalanan. Hindi siya namuhay sa langit para lang hatulan tayo. Sa halip, bumaba siya. Nagkatawang tao. Lumapit sa ating pagkatao at inako ang ating kasalanan. Sa ganitong paraan, ang krus ay hindi lang simbolo ng kamatayan, kundi ng paglapit ng Diyos sa ating tunay na kalagayan. Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay lumalapit o lumalayo? Ako ba'y nagpapadama ng presensya ng Diyos sa iba? O lumalayo ako sa mga taong may mabigat na dinadala? Ang Diyos ay Diyos na lumalapit. Kaya naman huwag tayong matakot. Huwag tayong mahiyang ibukas ang ating puso. At higit sa lahat, hayaan nating ang ating pagiging Kristiyano ay maging paraan ng Diyos upang lumapit sa mga nawawalan na ng pag-asa. Mga kapatid, magnilay tayo. Saang bahagi ng buhay natin tayo nakakaramdam na malayo ang Diyos? At paano natin siya muling mararanasan bilang Diyos na palaging lumalapit sa ating sugat, takot at pangungulila? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming beses naming naramdaman na kami nag-iisa. Maraming ulit kaming napahiya, natakot, lumayo. Pero salamat sa Ebanghelyo ngayon na nagpapaalala sa amin na Ikaw ang Diyos na lumalapit. Hindi mo kami hinayaan, iniwan, nilayuan. Hindi mo kami nilampasan. Lumapit ka sa aming sugat at dinala mo ang liwanag ng pag-asa. Lumapit ka sa aming kabaong at binigyan mo kami ng bagong buhay. Turuan mo kaming tularan ka na sa bawat may sugat na puso,
kami maging daan ng iyong paglapit. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.